Kung makadungog kag zero, unsay pasabot ana? Wala? Nothing? Walay sulod? So, kung zero ang temperature, unsay meaning? Walay init? Unya, kung 0 degrees Celsius, 0 degrees Fahrenheit, ug 0 Kelvin, puro zero. Nganong dili sila parihas? Before natutubagon nganong lailahi ilahang zero, kinahanglan una nato masabtan kung unsa man jud ay ang temperature. Heat o temperature. Parehas lang ba na sila duha? Ali, welcome sa Ang Science Sayon, kung sa diin ang mga concepts sa physics atong tinambanon aron mas mahimong sayon. Ang temperature mao ang unit of measurement kung unsa ka init o kabugnaw ang usa ka object or system. Pero, unsa man yun ay ang basis ana? Sa physics, ang temperature related sa average kinetic energy sa mga particles sa sulod sa usa ka system. Kung baga, kung naatay system, mas taas iyang temperature, mas kusog on average ang movement sa mga particles nga naa sa iyang sulod. So, kung mo transfer ta og energy ngadto sa system piniagi sa heating, pwedeng mo dako ang average kinetic energy sa particles ug kasagaran mo saka pud ang temperature. Pero unsa man pud ang heat? Ang heat kay ang energy nga gitransfer gikan sa usa ka object o system ngadto sa lain tungod sa temperature difference. For example, naa kay bag-ong pabukal nga kape nga naa sa 80 degrees Celsius. Unya, imong gibutngan og metal nga kutsara nga naa sa room temperature. Let's say mga naa sa 30 degrees Celsius. Asa padulong ang heat? Ang heat mo transfer gikan sa mas taas og temperature which is ang kape ngadto sa mas ubos og temperature which is ang kutsara. Mao nang after pila ka seconds, muinit ang kutsara ug ang kape, mo'y nahinay pud siya og kabugnaw. Hangtod ang duha magpadulong na sa mas parihas na temperature. So, importante kaayo ni, ang temperature kay measurement, unya ang heat kay transfer of energy. Technically, dili gani nato dapat ingnon nga ang usa ka object naa siyay heat. Mas sakto ang muingon nga ang object na ay thermal energy, ug atuan ang masukod pinaagi sa iyahang temperature. Ang term nga heat gamiton nato kung naay energy nga nagtransfer tungod sa temperature difference. Tagaan ta mo og usa ka analogy. Imagine nitilaw ka og sabaw sa baka. Lami kaayo bagong haon. Nagsandok ka og usa ka kutsara nga sabaw. Ang temperature sa sabaw sa kutsara kay 90 degrees Celsius. Sa pikas kalan naa kay usa ka dakong takuri sa tubig nga naa sa 60 degrees Celsius. So ang pangutana, asa nila ang mas taas og temperature? Syempre, ang sabaw sa kutsara kay 90 degrees Celsius man siya compared sa tubig nga 60 degrees Celsius. Pero, kung gamiton nako ang energy sa sabaw sa kutsara ug energy sa tubig sa kalan para makapatunaw og ice, asa kaya sa ilaha ang makapatunaw og mas daghan? Most likely, ang tubig sa kalan. Bisan pa mas ubos iyang temperature, mas daghan man siya og mas daghan sad og particles ang nagamove sa system. Thus, mas taas ang thermal energy, mas daghan og ma-offer na heat. Mauni ang importanteng idea. Higher temperature does not automatically mean na more thermal energy. Karon balik ta sa original na question. Kung puro man ni sila zero, nganong dili man sila parihas og temperature? Maybe mauni ang atong sayop nga assumption. Kung makakita tag zero, automatic dayon nga ato dayong huna-hunaon nga wala. Nothing. Pero ang zero, usara ka measurement. Usahay, reference point ra siya. Dili always pasabot nga wala na ang quantity. Meaning, ang 0 sa Celsius, ang 0 sa Fahrenheit, ug ang 0 sa Kelvin, dili necessarily parehas sila og starting point. And that is why mahimo silang puro zero. Pero totally different temperatures. Pero karon ang mas interesting na question. Unsa ang ilang basihan sa reference point? Nganong lahi-lahi sila? Ang setup na ay tube, unya gisudlan og mercury. Ang mercury mo expand kung motaas ang temperature, unya mo contract kung mubaba ang temperature. Karon atong i-discuss ang different temperature scales ug ilang conversion. Unahon nato si Daniel Fahrenheit.
Instrument maker around 1724. Ang iyang goal kay makahimo og temperature scale nga reproducible. Para kay Fahrenheit, dapat ang iyang reference point or zero kay maset sa system na bugnaw kaayo. Gusto niya mas bugnaw pa sa melting og freezing point sa water. So, iyang gibuhat nagkuha siya og ice, water, ug salt. Nagbuhat siya og brine mixture para mas bugnaw gyud kaayo. Gamit ang iyang thermometer, mao to iyang gibasihan sa iyang zero temperature. Unya, sa iyang gi-measure nga temperature sa melting and freezing point sa water, ang result kay 32 degrees. Unya ang boiling point kay 212 degrees. And karon, na ako'y gusto ninyong bantayan. Sa sukod de Fahrenheit, from freezing point to boiling point, kay naay 180 degrees division. Balikan tanaw niya. Then niabot si Anders Celsius, Swedish astronomer in 1742. Mas simple iyang approach. Water ra ang iyang gigamit. Gibasihan niya ang freezing and boiling point of water. Then, iyahang gidivide ang interval between them into 100 equal divisions. Clean, simple, reproducible. Pero abi ninyo, ang original na Celsius scale, baliktad. Yes, 0 ang boiling point, 100 ang freezing. Karon na-flip na siya padulong sa atong ginagamit na nga degrees Celsius. 0 degrees ang freezing, ug 100 degrees ang boiling. Interestingly, history isn't completely certain kinsa gyud ang responsible sa exact nga reversal. Si Linnaeus kasagaran makredit, pero naapod sila Stromer, Ekstrom, o Kristin sa historical discussion. Pero enough na anak nga conversation mystery. Ang importante karon kay kini. Between the same familiar freezing and boiling events, Celsius has 100 divisions. Fahrenheit has 180 divisions. Same physical interval pero different number of steps. Now, kung pangutan-on nato, pila ka Fahrenheit divisions ang equivalent sa 1 Celsius division? Remember, 180 over 100, 180 for the Fahrenheit, 100 for Celsius, or 18 out of 10, or 9/5. Taga 9 scales sa Fahrenheit, 5 scales sa Celsius. So, kung mag-convert ta og Celsius to Fahrenheit, ang Celsius na value atong i-times og 9 over 5. Unya, atong i-plus ang 32. Kaya remember, nag-start si Celsius og 0, si Fahrenheit nag-start og 32. Kung baliktaron pud nato from Fahrenheit to Celsius, ang Fahrenheit na temperature minusan lang og 32. Then, multiply og 5 over 9. Sa atong na-discuss, nasabtan nato nganong lahi ang 0 sa Celsius og Fahrenheit. Different ilahang reference point. Different sad ang size sa ilahang divisions. Pero, naapay isa, ang Kelvin scale, ug ang 0 Kelvin. Kani, lahi na sad ni iyang kaso. Think about this. Kung ang temperature sa room kay 30 degrees Celsius, pwede nato i-lower up to 20 degrees Celsius. Then, lower pa jud og 10 degrees Celsius, up to 0 degrees Celsius. Pwede pa ba? Of course, negative 10 degrees Celsius, negative 50 degrees Celsius, negative 100 degrees Celsius. So naturally, hangtod asa man nato pwede i-lower ang degrees Celsius? Pwede pa ba ta negative 500 degrees Celsius? Negative 1,000 degrees Celsius? Or negative 1 million degrees Celsius? Ang question, mauna ba na ang pinakaubos? Or na pa joy mas ubos ani? Maupod ni ang mga questions na dugay nag-think sa ato ang mga scientists. Scientists studying gases notice something interesting. Imagine na atay gas sa sulod sa container. Kung atong initon, mas energetic ang motion sa mga particles inside. Kung atong pabugnamon, hinay-hinay pud ang thermal motion. And experimentally, makita pud nato ang uban properties sa gas like pressure or volume under controlled conditions na would decrease pud in a predictable way as paano mag-decrease ang temperature. So imagine, nga ipadayon nato ang trend. Lower temperature, lower, lower, until eventually naatay ma-imagine nga limit.
at temperature nga dili na nato mahimo. And that theoretical limit became known as absolute zero, approximately negative 273.15 degrees Celsius. Now, diri kinahanglan careful ta. Sa simple classical picture, as you approach absolute zero, the thermal motion of particles approaches its minimum. Maunang usahay madungog nato. At absolute zero, particles stop moving. Useful siya nga picture, pero dili completely accurate. Sa modern physics, according to quantum mechanics, naagihapoy zero-point motion. So, ang mas safe nga statement is 0 Kelvin is the lowest possible thermodynamic temperature, where thermal motion is at its minimum, not literally a universe where every particle becomes perfectly motionless. Balik ta sa conversion. Again, ang gigamit nga scale sa Kelvin kay Celsius. So same ra sila og measurement each scale. So kung mag-convert ta og Celsius to Kelvin, we could just simply add the Celsius temperature og 273.15. Kung mag-convert siya ta from Fahrenheit to Kelvin, kailangan lang nato i-convert siya daan to Celsius, then convert it to Kelvin. Kasunod na to practicean ani kay mag-answer ta og mga problem sets na related sa temperature conversion. O di ba kaya ra? Kung naa ka exam unya gusto ka mag-learn more about thermodynamics ug mag-practice ug solve og problem sets, you may visit this playlist and subscribe to this channel para magtuon. Ali, kay atong tinambanon aron mas mahimong sayon.